Hello guys! Isa ka rin ba sa mga nakakapanood na mga motovloggers na nagmo-moto camping ngayon? And minsan nag-wonder tayo, paano kaya nila napagkakasya yung mga gamit nila sa motor nila? Minsan may backride pa sila. Kami nga pala ang Winchi TV, and for today's video, gusto lang po namin kayong bigyan ng konting tips or ideas kung paano namin na ma-manage ang pagmomoto camping. Siyempre, dumaan din po kami sa ganyan. May mga trial and error, may mga overpacking, may underpacking. Kaya this episode, gusto po namin kayong tulungan, bigyan ng mga ideas paano makapag-moto camping on a budget, reliability ng mga gamit, paano natin mapapagkasya ang lahat ng camping equipments na meron tayo. So overview lang, ito lahat yung mga gamit na tinutukoy ko pag nagmo-moto camping po tayo. At lahat po ito kasya dito sa aking 66 liters duffel bag, waterproof. Importante na waterproof ito para rain or shine, siguradong tuyo ang ating mga gamit. So mukha lang itong marami dahil nasa harapan ko siya ngayon, mas malapit siya sa camera, pero kapag na-pack mo siya ng maayos, kasya na siya dun sa duffel bag natin. Simulan natin muna sa mga medyo bulky. Ito yung lagi kong inuunang pinapasok sa aking bag. Mas madaling isingit yung mga maliliit afterwards. Camping chair. More than 2 years na rin to sa amin. So whether car camping or moto camping, ito talaga dinadala namin kasi sobrang lightweight. Kung meron kang angkas, dalawa kakailanganin mo. Yan ay isang something to consider sa pagmomoto camping, no? Kasi po, 50% ng mga gamit na dadalhin nyo po ay kailangan mong doblehin kapag meron kayong kasamang OBR. Next is tent natin. Look at the size. Sobrang compact niya. Sobrang liit lang niya. Kasya dito hanggang 4, no? Sabi sa description. Pero this is from Altitude Outdoors. Next is camping bed. Okay. Ito po ay mga inflatable camping beds. At masasabi ko naman very comfortable naman siyang tulugan. Hindi siya yung pinaka-komportableng bed. Pagdating sa camping, meron tayo yung mga mas malalaki, mas makakapal inflatable beds. Pero especially for hikers or yung mga nagma-mountaineer, ito yung alam kong lagi nilang dinadalang bed, no? Dali siyang gamitin, hand pump lang. Ibig sabihin, kamay mo lang, press mo lang yung ano. Basta napuno mo siya ng hangin, hindi ko na nafe-feel yung ground. So maganda din po itong gamitin. Next is, itong tinatawag natin na ground sheet. Itong ground sheet, ito yung nilalatag natin sa ilalim ng tent bago natin ipatong yung mismong tent. Ito yung una kong nilalabas sa bag actually. Since maliit siya yung usually nasa pinaka-top ng bag. Siya yung una kong nilalatag para doon ko mailagay yung mga gamit namin. Kasi minsan, di maiwasan, madumi yung ground, may lupa, may putik. And of course, dahil sa mainit ang panahon ngayon, hindi rin natin masabi, bigla-biglang uulan. Very crucial din ang fly tarp. So this one I got from Montana Outdoor Gears. Meron din ako nung Altitude. So halos same lang. Basta importante, kunin ninyo yung quality na fly tarps. Dahil exposed tayo sa elements like sa araw, sa ulan. And ito yung pinaka-shade natin. And isa rin to sa pinaka-challenging i-setup. Pero once na matutunan mo na siya, napaka-convenient ng merong fly tarp. Lalo na pag walang puno, walang shade. Another one, very crucial. Siyempre, meron tayong camping table. Hindi ko na ito bubuksan ngayon. Mabusisi i-setup to. Pero ganoon naman din siya ka-convenient dalhin. Kasi tinan nyo, ganito lang din siya kalaki. Kapag naka-setup na to, in fairness, madami ka rin maipapatong sa kanya. This is also a camping table na maliit lang. Actually, napakababa lang niya. Ganyan lang siya sa ground. Pero tingin ko makakatulong siya lalo na kung nagluluto kayo at ayaw nyo gamitin yung camping table kanina for your cooking wares. Though gusto nyo doon kayo kakain doon kayo magkakape. So ito yung nagiging parang cooking table ko. Kasyang-kasya sa top box to, camping tables. Nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina, yung ating mga fly tarp kailangan ng poles. So pag binuo mo siya, 2 poles yan, magkabilang dulo. And syempre kailangan kumpleto tayo ng mga tali and pegs. So ito medyo overkill to, ang bigat na nito kasi meron akong collection dito ng mga camping pegs. So yun lang po ang tip namin, use the pegs na akma sa ground na kakampingan ninyo. And the reason ba't meron ako ganito kalaking bag, minsan di ko naman to dinadala ng buo, pero at least kung ano man na madatnan naming campsite, ready kami. Bigat lang siya. So we're down to the medyo maliliit na nagamit na, no? We're done with the camping
gears, essentials, andito na tayo sa mga accessories. Isa sa mga, syempre, hindi nawawala dyan is a power bank. So yan, dinadala namin lagi yan. Para kung magto 2 days, 3 days man kami sa isang campsite, pwede namin i-charge lahat ng mga ipapakita kong lights. Sin-set up natin, especially kung nag-work din kayo from camp, pwede rin kayo mag-charge ng laptop. Next is accessories bag. Kinumpile ko na lahat dito. Camping lights. Isa sa mga essentials talaga ng pagka-camping is yung mga lights. Dami nating mga camping lights dito. Nilagyan ko na rin sila ng magnet para pwede nating idikit sa saan-saan. So ito yung mga pinaka-nausong camping lights. Yan. Kasi tumatagal to ng buong magdamag dun sa low amber light setting niya. At hindi siya dinadapuan ng mga kulisap kasi nga naka-amber light mode siya. Headlamps. So same brand nito. Meron din akong headlamp para kahit saan ako pumunta, meron akong light pag magsa-CR. So, yan tayong camping fan. Ito rin ay napaka-kunat ng battery. At marami na rin nakakabili nito sa camping groups. Sobrang tagal ng battery nito. Isa rin sa nagustuhan ko dito, sobrang tahimik yan. Kitchen bag. Tinawag ko siyang kitchen bag kasi meron din kaming kitchen box pag nasa car camping. Since moto camping tayo, maliit lang ang magkakasya sa top box natin. Dito ko ini-store lahat ng pagkain. So, modular siya. Meron siya mga separators or dividers. At andyan yung delata, kaldero, kalan. Speaking of kalan, tingnan niyo yung kalan natin. No? Mas malaki pa yung cellphone ko sa gas stove natin or sa butane stove natin. So, andyan din yan sa link kung gusto niyo makita ito. Liit lang, oh. Tuwa, di ba? Yung mga plato namin is itong nakita rin nating Shopee Find na sobrang handy at matibay naman siya. Kung mapapansin niyo, ang nipis-nipis lang. So, para siyang origami. Kailangan mo lang siyang i-connect sa mga buttons niya para mag-form siya into mangkok, or plato, or platito. Yan, nakakatuwa to. Kaya kung talagang into very lightweight camping kayo, ito masasuggest ko na bilhin ninyong mangkok or plato. Isang tip ko kapag ka nagmo-moto camping din po tayo, huwag kayong magdala ng tubig muna. Papunta kami doon sa area, pag alam namin medyo wala na masyadong tindahan or alam namin na medyo malapit na kami, naghahanap kami ng mabibilan na ng 1 galon na tubig para at least hindi mo siya dala buong biyahe. Pag malapit ka na doon sa area, most likely may mabibilan naman na tubig po doon. And then, isinasali namin siya dito. Meron tayong water bag na may dispenser. I think this is 8 liters. Ang 1 galon yata nasa mga 3 or 4 liters. So, 2 galon. Tama ba? 2 galon ba magkakasya dito? Pero feeling ko mga isa't kalahati kasya dito. Pagka pinapack siya, ganyan lang siya kaliit. Sobrang liit. Pwede mo isiksik talaga to. I hope nakatulong ang video na to sa inyong pagmamoto camping soon. And I assure you, sobrang worth it magmoto campings, accepting the challenge of packing the things. Yung pagpunta mo sa lugar is mas immersive compared sa nakakotse ka. Na-compare din kasi namin po yan. Yung simplicity, yung ma-enjoy mo yung lugar, yun ang mas mahalaga. Malalaman naman natin kung ano yung kailangan at hindi natin kailangan. And kung sa tingin nyo, meron akong gamit na hindi na-discuss dito, feel free, comment down below. Baka may matutunan din pa kami na pwede nating idagdag sa ating mga gamit. Sana nakatulong tong video namin po na ito sa inyo para magkaroon na kayo ng jump start sa inyong pagmomoto camping adventures. So hanggang sa muli guys, thank you so much for watching our video, and if nagustuhan niyo po yung mga ganitong klaseng content, camping gears, mga budol, please consider subscribing to our channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos po namin. Hanggang sa next video natin guys, peace!